Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag-I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, eto bagong upload ng flip top. I think nung Sabado in-upload to, 'di ba? Tonight is Sunday, March 1 ngayon guys. Medyo late lang yung upload ngayong linggo kasi medyo na busy at hindi ako nakapagpondo ng vids natin dito sa channel natin. Kaya ito mapapanood nyo rin after kong ma-edit, ma-upload itong video na to ngayong araw din, ngayong gabi rin. So March 1 ngayon at itong battle na re-reviewin natin, I think uploaded siya kagabi, Jonas vs MR. So I think wala na kasi ako wala na ako makitang bagong uploads. Nag-check na ako at ito lang yung mga bagong uploads. Halos nakakahabol na kasi tayo, nakakasabay na tayo sa mga recent vids, 'di ba? So ngayon, ito muna. Alam nyo naman siguro na isa sa mga paborito kong MC, especially sa comedy na category. Alam nyo naman, Jonas, isa yan sa mga tinitignan ko. Tapos si MR naman, more on chatro kasi to si MR. Pag napapanood ko siya, more on chatro talaga yung napapakinggan ko. Para siya nagpe-perform sa play, tapos may mga lines siya na kailangang i-spit or ibigkasin. So style class syempre. And the most question is, paano babasagin ni MR yung effectivity ni Jonas? Kasi sa stage na to, alam naman natin na mas effective yung estilo ni Jonas, 'di ba? So tingnan natin kung ano yung magiging resulta ng battle. Mababasag ba ni MR yung estilo ni Jonas or ido-dominate ni Jonas yung laban na to? So yun lang. So Jonas versus MR, game. Si MR Industria, Game. minuto dapat to. Pakinggan natin, unang banat out 16, MR Industria. Bakit ako? Pucha, alam ko na to. Alam ko na to. Magpapatawa ka tapos tatawa kayo. Habang hindi mo na mamalayang hindi na ito masaya para sa'yo. Pagkat ang enerhiya niyong halakhak ay para sa akin, di ba? At hindi para sa'yo. Ang swerte ko naman. Kasiyahan ang dala mo para sa akin habang kamatayan ang dala ko para sa iyo. Biyahing pa impyerno, sakay ka ng gintong karo, pahantungan at kusang para yon para sa iyo. Baka nakakalimutan mo yung huling kabayan nating dinigma sa akin pinutukan ko lang kahit wala akong dalang baril. Ikaw sa taba mong yan, kaya kitang patamaan kahit hindi kita barilin. Sa pool, ganun ako kaasintado pagkat derecho ang aking paningin. Hindi tulad mo kay galing lang mga mata ng tao, palibasa duli. May ground. Kuya, may ground. Sa pool,
Ganun ako kaasintado, pagkat diretso ang aking paningin. Ikaw kay galing lang mang mata ng tao, palibhasa, dugyot ka mag-isip. Ganyan kita ngayon babastusin. Ahon, say, game, 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 game. Pagkat dito sa game, sa bilog mo, wala akong planong makisama. Lagi lang akong nakadistansya. Pagkat pagiging inutil lang, pagiging hurado na ang basihan ng boto ay pakikisama. Walang pagpapahalaga. Nakabase lang sa pakinabang ng mga kasama. Kaya hindi nakapagtataka, hindi mo nakasama ngayon ang dati mong mga kasama. Okay. Salamat mga kasama. Kaya ko na to. Sa bilog ko, puro tirador, birador, organisado, latag sa lamesa ang galaw. Habang sa bilog mo, oo, puro din tirador, birador, pero ikaw yung putang sa ibabaw ng lamesa nila sumasayaw. Kaya nga, ang lambot bumitaw. Tila kitikiting kinakalantari sa tawanan na pamanyakis niyong hiyaw. Naaalala niya kung paano siya minumuli sa tinutumbungan ng sarili mong mga bayawang imagery. Baboy, pagkat binaboy. Asal balahura, pagkat binalahura. Gamol, kasi ginamol. At yung kumpol na trauma mong daladala. Tingnan mo, payag ka magmukhang tanga habang hindi mo hilimang iyong dinadala. Nagawa mo na rin gawing kapansanan ng nagawa mo na rin gawing katatawanan ng kapansanan ng iba. Purong kalungkutan mo yan, Jonas. Refleksyon yan ng hindi mo hinilom na dinadala. Kaya meron akong dala. Pwede kitang resetahan, gamutin, kaso ganun din, magbabayad ka. Pagkatalino ko ay hindi libre. Tila ginto sa palayan sa pag-ani umaapaw, habang talino mo ay bigas sa sinaing, hilaw na nabahaw, nilulumot pa at nilalangaw. Kumbaga, pananalita ko ay pati mga kampyon nakalimot, nagulantang sa pagkahalimaw. Yung pananalita mo ay kay dami lang nabentang nakaw na kwintas at higaw. Nakaw, kaya pala mukha kang politiko. Kaya ang plano ko sa'yo, balatan ka ng buhay at iparada sa buong Pilipinas ang iyong bangkay. Kasabay ng bangkay ng mga korap na politikong hindi na dapat pang makulong, kundi dapat mamatay sa harapan namin sila ng sabay-sabay. At sabay ka na, Jo! Jo, sabay ka na. Total, isa ka rin namang korap sa kulturang hadlang sa kamalayang matagumpay. Pues, tikman mo ang suntok ng kamaong may kalamang bakal sa sarado kong kamay. Naturingang kamay kantang tungkol sa mga daliri, ngunit hindi mo nakita ang kahalagahan ng sinusulat ng kamay. Kaway ang mga estudyanteng nakakasabay sa pag-aaral ng mental ng komedyanteng hindi nabalanse ang emosyon. Haba ng rounds Piniling mamatay sa sarili niyang desisyon. Kaya talasan ng pandinig pangunawa sa kanyang representasyon. Pagkat ang kanyang ipatatanghal ko sa kanya ay ang susunod nating tatalakayin sa susunod na misyon. Galingan mo bago kita ikahon. Tangina, halos 6 minutes. So, 8 seconds na lang. 6 minutes na. Okay. So, usual performance ni Emar. Diba? Gaya nga nasabi ko kanina. More on, yung vibes ni Emar. More on, teatro talaga eh. So, ayun, yung delivery niya, yung performance ni Emar, para sa akin,
pinaka nagustuhan kong performance ni Emar yung laban niya kay Zendluk eh. Yun, tangin, ang ganda nung tapatan na yun. Ahon din yun, ahon 14, I think that's ahon 14. Yun, yung laban nila, Zendluk vs Emar, ang ganda nung laban na yun. Yun yung pinaka, siguro yun na yung nilulook forward ko sa tuwing may laban si Emar. Diba, ganong kalakas na Emar. Pero yun, laban niya kay Poison, yung Markong Bungo, tsaka number 144. Tapos yung mga netong mga laban niya. Sa tingin ko hindi ganun ka same dun sa laban niya kay Zendluk eh. Or sabihin na nating natatabunan lang kasi nga Star Clash palagi, 'di ba? Kasi yung laban nila ni Zendluk halos pareha sila. And para sa akin sobrang nag-stand out yung performance ni Emar doon. Pero netong mga previous battles ni Emar, Style Clash eh. Kaya parang siguro na-over took lang talaga, na-overpower ng kalaban niya yung performance niya. Pero overall or in general, yung performance ni Emar dito, yes, okay naman, pero I think meron akong hinahanap pa na masasabi ko na pang battle, 'di ba? So ayun lang. At saka ang haba ng rounds, 'di ba? Ano pa? Although di naman ako masyadong nag-focus dun sa limit, no, sa oras. Pero medyo medyo nagiging dragging lang kasi may mga times na ineffective na si MR. Diba? So yun lang naman. So sa tingin ko hindi enough yung ganung performance na MR para matapatan or para bigyan ng kaba si Jonas, no. So tignan natin anong performance si Jonas dito. Tapos, ano na? Boss! Kala ko pa naman, ihaharap mo na ako sa isang sinyo. Yung pala, itatapat mo lang ako sa 1 kilo. Sa 1 kilo, gago. Hoy, hindi ka malupit at dapat mo... Gago, sa 1 kilo. Sira ulo sa si Jonas. Yung pala, itatapat mo lang ako sa 1 kilo. Hoy, hindi ka malupit at dapat mong tandaan to na napasama ka lang sa ahon kasi nga ang gaan mo. Unang kita ko pa lang, alam ko nang ikay lampa. Sobrang payat, kinang ina ka, nasasaktan ka sa amba. Gogi. Walang kalaman-laman kahit saang tingnan banda. Pustahan tayo, kaya mong matulog sa kulungan ng gagamba. Pansin nyo ba mga tol? Halos bungo na lang si Ulol. Ganto itsura ni Ghost Rider pag hulugan yung motor. Aasar-asarin ko lang tong walang bilang na to. May tattoo ka pa sa ulo, mukha kang pamintang buo. Enigma, bakit yung mga agrupo mo panay ganto? Sa uprising ba si Plasma lang pinapakain mo? Real talk. Uprising talaga ang gusto kong salihan dati, mga brad. Kaso sabi ni Arik, dapat daw kahit 1 year may experience ka sa drugs. Si Raouf. Wala akong bisyong naiyabang. Kaya ayun, ako'y laglag. Puta sa MR, tiningnan mo lang, pasok agad. Tingnan nyo naman kasi yung hubog. Mukhang ignorante sa tulog. Sa buong buhay mo, 2 beses ka lang nagmumog. Yan mga itsura mo, pare. Di ka man lang ba naaawa? Di mo na yata tanda kung kailan huling hawak mo ng kutsara. Pero malamang sasabihin nito, payat lang ako, pre. Di ako nagbabato. Sa pulis mo sabihin yan kung maniniwala sa'yo. Alam nyo trip ni MR pag nakasyabo ng matindi, manonood ng porn tas magjajakul siya nakabigti. Maglalayas ng bahay kahit wala namang nagagalit. Biglang mag-iimpake ng mga hindi niya naman gamit. Kukuha ng kutsilyo tas maghahamon ng saksakan. Pag merong papalag, biglang magbabakla-baklaan. Pag bumaba na yung amats at nagutom na si brother,
papasok ng karinderya tas magpapanggap na food vlogger. Ano, mapapabaw ba? Yung mga sinabi ko, sinadya ko yan na ihain. Para naman pag rounds mo na talagang magmukha kang malalim. Gusto ko kasi magka-million views tong battle na to, ayokong maging boring, Brad. Hindi kasi to magiging classic pag binadibag kita agad. Okay, so kay Jonas na nanggaling, no? Na mababaw. No, kahit ako nagulat ako na ganun lang yung performance ni Jonas. Ayun lang yung nakapaloob na nasulat niya. Medyo, yun nga, medyo magaan, mababaw yung mga jokes niya. Ano ba? Ano ba sa tingin niyo? Bumaba ba si Jonas dun sa level ni MR? Or nabasag ba ni Jonas yung round 1 ni MR? Ano sa tingin nyo? So, maganda parehas yung performance. Malinis naman yung performance ni MR and kay Jonas. Style clash talaga siya. Pero I think round 1, hindi ko muna siya bibigyan ng panalo kung sino doon. Itatabla ko muna to. Kasi yun nga, magaan yung mga sulat ni Jonas, yung mga jokes niya, hindi ganun ka booming, no? Hindi siya ganun ka room shaker, hindi siya ganun ka haymaker. Although jokes lang talaga, walang bigat, wala ding bigat eh. Diba? Kaya nga sabi ko, nag-agree ako sa sabi ni Jonas na magaan yung mga sulat niya. So, ayun, sa tingin ko itatabla ko muna to sa 7 points. 7 muna guys kasi hindi ko talaga nakikita na lumamang si Jonas. So, siguro sa style, since style clash yun, masasabi natin na lamang talaga si Jonas doon. Pero sa power, sa performance, sa tingin ko tumabla lang eh. 'Di ba? So 7 points all muna sa round 1. Round 2, pakinggan natin. Napakagandang representasyon na susunod nating tatalakayin. Ang pagkukumpara ng yamang Tagalog sa nananagalog lang. Okay. Kita nyo naman ang purong-purong atensyon. Ito'y purong-purong intensyon. Ika'y purong tawanan. Ako'y pangpugot ilusyon. Ito'y puro halakhak. Habang yapak ko'y purong pundasyon. Pagkat ang kasiyahan para sa akin ay ang purong edukasyon. At wala ka nun. Hindi edukasyong pang-paaralan na, kundi edukasyong pangkaisipan ang natatangi sa iyong solusyon. Mamamatay na lang akong habang buhay mag-aaral kesa manatili sa nakakatiring limitado mong kompetisyon. Hubog ako ng pasakit. Mula pa ako sa ilalim ng kadiliman, matupad lang ang aking misyon. Na libro niyong lahat ang maging ilaw ng kaapu-apuhan niyo sa madilim nilang panahon. At nandito pa ba sa pagkukumpara ang ating leksyon ng mataas sa dimension sa napakababa? Na kahit ikay nasa aking ibaba, hindi mo ko mahihila pababa. Baka tapak-tapakan ko lang yung komedyante mong muka hanggang madurog ang iyong mga ngipin at doon lang ako matutuwa. At inyong ikatutuwa, pagtapos ng battle namin ng pambansang Mongoloid na si Jonas, ay isa na siyang manlilikha. Pagkat ang industriya ay napasa itaas upang gawing tunay na kawal ang aking mga nasa ibaba. Mababa! Taos ang puso ko, hindi lang halata. Tapos ginaganyan mo ko. Ginaganyan mo ang iyong tagapagligtas. Na kung saan pag magbibigti ka na, ako rin naman ang bubulong sa'yo na wag Jonas. Wag Jonas. Mas maangas kung mamamatay ka na naglaslas. Sabay buka ng iyong sugat. At sa iyong ugat padadaluyan ko ng gaas. Bago kita dalhin sa dagat-dagatang apo. Wow, wait. Boss, baka trip mo. Liempo, pwede ka munang tumapyas. Bago
bago ko to dalhin sa dagat-dagatang apoy at masusunog kang walang tapyas. Galit ako sa'yo sa personal. Sa totoo lang. Pagkat may isa akong kaibigan sa bulihan na ginawa mo ng kadiliman, humingi sa'yo ng payo sa bigat ng nararamdaman. At ang sabi mo ay, tawanan mo na lang. Ganyan ang binibigay sa inyong mentalidad ni Jonas nang hindi nyo alam. Tapos, itong may bigay, wala ring alam na buhay mo ang kapalit ng pagbabako mula silang. Hindi ka na makakaahon at tikim ang bibig pagkat ako nang magpapaalam na huling battle mo na tong ahon, dito ka na magpapaalam kasi walang maghahanap sa'yo. Bakit? Sino ka ba? Sino ka ba? Pesting batukan ka lamang sa Cavite. Sa Cavite, kaya ko tong patayin sa paghipo ko lang ng bigote. Ito'y hatol na garote. Sa isip bata kung magmaoy, pag yung sakit niya inatake. Komedyante ka ba naman sa entabladong ito, pati sa totoong buhay, ikaw ay komedyante? Magkakasakit ka talaga sa emosyon, patungong depresyon pag hindi ka balanse. Nakakasabay pa ba ang aking mga estudyante? Sa mahalagang aral at gintong aral ng ating klase para hindi kayo maging ganito. Pagkat sa hinaharap mo, sa pagiging ama mo, sa mga magiging anak mo, ang panonood sa'yo ng iyong mga anak ay siyang magiging karma mo. Kaya nagbayad ng matrikula ang mga magulang nyo para hindi kayo maging ganito. At kung hindi kayo magiging ganito, yun ang tunay na panalo ko. Okay, so round 1 and 2 ni MR para sa akin, the same lang. So siguro i-judge na lang natin to overall, no? Pag napakinggan na natin both rounds nila. So proceed tayo kay Jonas, no? Pahig kayo, maging ganyan kayo? Taas kamay, pahig maging ganito. O kita mo, tinatanggi ka ng mga estudyante mo. Tangina neto ang puta. Tangina mo. Ang hirap neto yung million views, pre. Sige, pakilala natin siya. Siya si MR. Ganto siya magbitaw ng mga sinulat niya na letra. Teknik nga'y technical pero nagtutunog komedya. Akala mo maganda tanga ang sakit mo sa tenga. Pag gumaganto ka na para kang si Squidward punyeta. Ano ba naman to? SpongeBob? Hindi ka gusto mo, butik. Akala mo yung ginagawa mo ang galing? Tanga, ang pangit mong kasama sa caroling. Isipin nyo, kasama nyo to sa caroling. Isipin nyo ha. Ito siya. Sa may bahay ng aming bati. Merry Christmas na malwalhati. Ang pag-ibig na siya'y naghari. Ako'y namamas kong may sapi. Para lang maging kakaiba kung ano-ano ginagawa nito, putang ultimo si Tueng napapangitan sa style mo. Ninipisan yung boses tapos mananakot sa dulo. Ganyan na ganyan yung nakasabit kay Taguro. O yung mga sulat mo matalinhaga, kaso nawawala ng forma dahil sa melodiyang pinipilit mo ng sobra. Hindi tugma sa pagdura yung mga tula mo at mga obra. Para kang nagsuot ng tuxedo tas tinernuhan mo ng bota. Ako, simpleng joker. Pero mga sulat ko nakametro. Mga sulat ko'y sukat, mga tugma ko nasa tiyempo. Mapamay beat o akapela, mga pyesa nakapwesto. Kaya kong magpatawa habang para pa rin yung tempo. Kaya di ka pa din magaling kapatid. Kita-kita naman sa galawan. Kahit mag-rap tayo magdamagan, baka mamatay ka lang dyan kinabukasan. Kasi MR naman, MR ka lang, MR ka na kalupitan ay ako.
Paano mo ko tatalunin parang patatakutin matagal na ako takot ang ina mo? Pag ginabaan ko pa to, malamang. Makinig at mabilib ka na lang. Kung paano ko ginagawa to, hindi mo magagawa to kasi nga ikay mahinang nilalang. Kaya kong mag-rap sa harap ng mukha mo. Ang ganda ng flow na yun, ah. Ang ina, kaya kong mag-rap sa harap ng mukha mo. Kasi, kaya wag mo sasabihin sa akin na yung sandata mo matalim. Kung yung GL nga na parade choke na tol, binadibag ka pa rin. Kung yung GL nga na panay choke na, binadibag ka pa rin. Oo, tinalo ka ng panay starter. At ang mas masakit dun, brother, binasic niya yung industriya, mas tumodo siya sa ice water. Sino nga namang gaganahan sa mga ganitong kalaban na ang laging mga linyahan, kamatayan at kadiliman, multo-multo, mga demonyo, espirito, tas iwa-wordplay. Yan ang dahilan kung bakit yung mga tiip nyo 12K. Masyado ka nakatutok sa himig, akala mo maganda pre? Tinutulugan ka na ng mga tao, hinihele mo kasi. Kaya kung akala mo ito'y style clash na battle, ulul, ito ay aking pagtatanghal. Kaya wala akong pak sa judge. Ako lang magpe-perform, tatayo ka lang dyan bilang props. Pero bibigyan pa rin kita ng oras, di naman ako madamot pards. Sige, sabihin mo na sa kanila yung mga hinanakit mong nakabars. Okay. So, mas malakas yung round 2 ni Jonas compare sa round 1 niya. Tsaka yung flow, I think yung flow yung pinaka nagdala sa sa round na to. Yung pinaka naging highlights ng round 2 ni Jonas, yung flow na yon. Tsaka mas mas pumupuntos na si Jonas dito. Mas direct yung mga atake niya compare sa round 1 na hindi nga sabi ko magaan, more on jokes. Etong Jonas sa round 2 well-rounded na. May flow, may bars, may jokes, 'di ba? Unlike sa round 1 na more on jokes lang talaga na magagaan. Kaya tinabla ko muna yung round 1 para maging fair lang para sa inyo and para sa akin din. Ayokong magbigay ng vote dun sa round 1 kasi para sa akin walang lumamang dun Pero pagdating sa round 2, kitang-kita na mas malaki, mas malakas yung mas malaki yung agwat at lamang ni Jonas dun sa round 2 compare sa round 2 ni MR. Tapos mas malakas din yung mga sulat niya dito. Especially the flow na talaga nag-build up talaga sa round 2 at yun. Para sa akin yun yung pinaka nagdala. So 9-7 in favor of Jonas. Round 3. Hinanakit ko daw, hinanakit. Kung tingin mo sa lahat ng ginagawa ko isang kasalanan, mula noon hanggang ngayon, Jonas, hindi naman ako tumigil sa paglikha ng kasalanan. Ganyan lang ba magsalita? Ang makatang old school sa makabagong henerasyon? Sa katauhan mong walang pakinabang. Ganyan magsulat ang makatang old school na hindi umuunlad, isip di nagyayabong, sa salitang madali, isip mo'y walang pakinabang. Habang sangkap ko'y kasangkapan panlaban armas sa digmaan, si Jonas panlinis lang ng inidoro, patpat na nilagyan sa dulo ng basahan. Agwat natin daang buhay bago ka pa magsalita, makarinig, nakaakbay na sa'yo si kamatayan. Kumbaga may busal ka na sa iyong bibig bago mo pa isiping basagin ang aking katahimikan. May sapi ka, Jonas, kaya kita hinihipan. Okay. Yung El Caviteño, mahiya ka sa balat mo sa totoong revolusyon ng Cavite at mga nagbuwis buhay. Baka sa sanggunian pala ang tuluyang ka na matuluyan at di makapagbuwis buhay. Walang unggoy na bayani tanga, pati Panginoon mo, ikinakahiya ang iyong buhay. Kaya nga hinayaan kanyang makatapat mo si Emar nang tuluyan mo ng kinitilang sarili mong buhay. Hay buhay ng isang hambog. Gigisingin ko itong tulog ng 14 at 4 na kaltok.
Sa sulok ng lamesang may nakausling pako kita iuuntog. Sabay bubuhusan kita ng sukat, hihilamusan ng asin at muling iuuntog. Pati kaluluwa mo sa iyong puntod ay aking iuuntog. Pagkat lason ka sa mamayan kong hinuhubog. Kaya muli kaluluwa mo sa puntod mo ay aking iuumpog. Pakinggan nyo ang tunog ng tunay na hubog na Makatang manunula. Sa Makatang manunulat, ito'y mahusay lang sa pangungutya, magaling lang mang-urat, ni hindi nakasusugat. Askal na ngumunguya habang nangangagat, mabibilauan ka lang, Jonas, sa ipasusubo ko sa iyong napakahaba kong aklat. Hindi ka matutunawan, boy. Kaya bito ka, mo'y ihiwain ko't dahan-dahang ibubuklat. Pagkat mayroon akong naiwang importanteng bagay na ipinalunok ko sa iyong aklat. At yun ay ang aking pang-shot. Beer stub. Pagkat gusto ko lang magpakalasing, magpakalango. Dahil nung nalaman kong si Jonas ang makakalaban ko ngayong ahon, na-down ako, men. Na-down ako. Pairamdam ko ako ay nabigo, hindi pagkabigo dahil sa iyong husay, kundi inakala kong tunay ang aking makakalaro. Ang hinihingi ko'y halimaw na isdang oro, ang binigay mo'y insektong patango. Insekto? Nung gubat nga, buong gubat, sunog pati't Mahalimaw isdang oro. Sino tinutukoy niya doon? Pwedeng si Krega, no? Pwedeng si Krega. apito ko. Insekto, puta tanga ito kahit magkaapito ko. At yan ang pagtatapos ng klase. Ako si Emar ang inyong guro. Painggan natin ang huling banat ni Jonas, si Jonas na abno. Diba? Sino ba? Tama ba ako? Or may iba pa siya tinutukoy? Pero sa tingin ko si Krega. Pero si Krega ngayon nasa isa buhay, diba? So, yun. Kaya nasabi ko sa inyo, 1, 2, and 3 ni Emar para sa akin magkakaparehas. So, yun. More on chatro yung feels, yung vibes. Hindi siya ganun pang battle para sa akin. Round 3 tayo, Jonas. Tanginang malalim sa Tagalog. Umpog. Puta, nirime din sa umpog. Ulol ka? Kapaulit-ulit mo sa umpog, yung rounds mo, bukol-bukol na. Ang inan yan. Wala, niloloko lang kayo. Pare, niloloko lang. Sinabi ni Idol Luns, pag di nag-rhyme, puta, talo na. O, talo na. Hindi naman rhyme yun eh. Inulit, pare. Ang ina na ito, oh, nakakainis ka naman eh. Kala mo, walang rhyme ha, may habol yung gago. Round 3 na, pukin ang ina mo ah. Kilala ko source mo. Oh, kilala ko source na ito. Kaya trivia muna tayo mga pare. Trivia muna. Alam nyo bang bago magkaroon ng MR ay may kiyal muna dati? Tama, may kiyal muna dati. Yeah. Isa sa mga tumuligsa sa mga komedyante na mabababaw ang atake. Tuksuang pambata ang mga talata at walang sining ang sinasabi. Yun ang humulmat humubog dito sa MR mga pare. Oo, kinopya mo lang yung kiyal tol, di ikaw ang nauna. Magmula sa pananambit, pananamit at maging sa pamumuna. Sa pagpili ng anggulo, pag-aangas, ritmo at kumpas. At ultimo yung timbang niya pre, hindi mo pinaligtas. Oo, galing lamang kay kiyal yung ginagamit mong sandata. Hindi ikaw ang panday, sadyang tinangay mo lang yung espada. Kaya wag mo na kaming gaguhin, matagal ka nang may ginagaya. Di ka magiging ganap na Eugene kung wala kang Jeremiah. Ano, hindi totoo? Hindi? Puta ina, itatanggi mo pa? Puta, para kang nanghiram ng brief nun, tas inangkin mo na. Kaya yung lalim-laliman mo, MR, itigil mo na please. Hindi ka malalim mag-isip, pre, magaling ka lang mag-remix. Kaya sa kaya hindi ka espesyal bilang uprising. Sa grupo nyo, ikaw lang support. Sige, isa-isahin natin sila para malaman mo yung sagot. Pagdating sa horrorcore, yung plasma mas patok.
Mas nakakatakot palalo yun pag natuto siyang kumantot. Pagdating sa imagery, alam mong hindi ka rin pandarag. Kasi kung usapang imagery ay mas matino sa'yo yung may sayad. Okay. Pagdating sa lyrical, pagdating sa lyrical, pare, wala ka ring magugoyo. Goryo. Alam naming lahat na kaya kang sabunin ng goryo. Pagdating sa technical, wala nang dapat pag-usapan. Mas magaling sa'yo yung batas, pre. High blood nga lang. At sige, sa malalalim na salita, puta, wala ka rin kadating-dating. Kasi sa totoo lang, mas hindi natin naiintindihan si Tuweng. At kung usapan ng gulatan, tangina, yung mga pasabog mo, wala yon. Alam naming lahat, wala kang binatbat sa putok ng kanon. Gago. Sa music ka na nga lang Isa ito? paputok, mukhang wala ka din atang kwenta. Kasi inuungus-ungusan ka lang ng Apok tsaka Keija. Oo, stress ka lang sa grupo, di lang masabi nung isa. Magkarati ka na lang daw pare, mas makakabuti pa. Oo, sobrang wak mo sa musika, Emar pusi ka. Dahil sa mga kanta mo, mamamatay industriya. Kaya, hindi ka kawalan, Emar. Yan ang nais kong iparating. Mas marami pa sa iyong matalas at mas matalim. Kaya umalis ka man o dumating, di mauubos ang magaling. Mawala man itong Emar, may industriya pa rin. Bye! Okay. Binrake down. Yun yung ano sa rounds 2 and 3 ni Jonas ang pinaka nakita natin or napansin natin para sa akin yung pagbe-breakdown niya sa estilo at kung sino si Emar. And para sa akin naging effective yun. Hindi masyadong nag-joke si Jonas dito, more on technicals at although well-rounded naman yung pinakita ni Jonas, pero sa tingin ko mas mas na-highlights yung kung paano niya i-breakdown si Emar. So ayun lang. 1 tinabla ko muna. Then pagdating sa 2 and 3, makikita na natin yung pagbe-breakdown unti-unti ni Jonas sa kung sino si Emar at kung paano siya bumatel. At para sa akin, nakuha ni Jonas yung rounds 2 and 3. Yung round 2 tinabla ko. So 7, 9, and 9. That's 25 points for Jonas. Then 21 kay Emar. So rounds 2 and 3, Jonas, 1 tabla. Round 16, day 1. Ang boto ng Urado, 5-0. Mag-iay tayo lahat para kay Jonas. Yon, shoutout sa Crown Manila kay Kuya Nico Manning, sa Egocentric kay Papa Joseph Aday, 7-4 Clothing kay Papa Dominic Martinez, Black Manila kay Papa Sherwin. Siyempre, Benji Rayala ng Hypebeat at kay Boss J. Chris ng Gracia Worldwide at kay Kuya Kebs. Yon, Vicente, round 1, binigay ko siya ng dikit na dikit lang kay Sir Emar Industria. No. Pero yung round 2 and round 3, kita naman natin sa video. Mas nag-showcase si Kuya Jonas ng mga skills niya, iba't ibang angles. Ibang Jonas din yung lumabas ngayon. Pero yun, napakaraming yung witty lines na nilabas. Habang si Kuya Emar naman, hindi na siya masyadong tinatamaan dahil sa siguro sobrang haba ng setup, kaya sobrang haba rin. Yun, round 1, hindi ko kay Kuya Emar, pero round 2 and 3 kay Kuya Jonas, yun, boto ko Jonas. Yo, Team CD, Jonas versus Emar. Lagi kong na-enjoy panoorin kapag lumalaban si Emar. Para talagang experience ang mapanood ng live si Emar. Pero di ko alam, parang kulang yung experience na yun ngayon eh. Di ko alam kung may binago siya sa estilo niya. Dati kasi kahit mahaba yung rounds niya, Tumatama. na-enjoy mo. Oo. Pero ngayon, mahaba pero parang dragging. Diba? Sabi sa inyo. Hindi tulad ni Jonas na epektibo siya lahat ng rounds, mas maraming punchlines, mas tumatama yung jokes, mas epektibo overall, all three kay Jonas. Jamie Sykes Olonga po. Binoto ko Jonas versus Emar Industria 3-1 sorry. One round, first round binigay ko kay Emar yun, Okay. kasi medyo nakulangan ako sa first round ni Jonas. Pero rounds 2 and 3 binigay ko parehas yun kay Okay, Jonas. Bali yung ang nagustuhan ko kasi sa first round ni Emar, yung fluidity ng verses niya, los dire-diretso, hindi humihinto. However, na-counter lahat yun ni Jonas sa rounds 2 and 3 kasi hindi rin naman humihinto yung punchlines niya. So, yun,
Round 1 para sa akin kay MR. Rounds 2 and 3 kay Jonas. So, Jonas overall. Shoutouts pa rin kay MR. Yo, round 1, binoto ko si MR kasi parang yung round 1 ni Jonas Okay. may beaten feels. While yung kay MR, sobrang haba niya pero feeling ko kumpleto yung round niya. Plus, round 2 and 3 yun na sobrang naging dragging na ni MR. Di ko alam kung bakit. Pero si Jonas nagpakita ng iba't ibang elemento. Round 2, tapos round 3, ang ganda nung simula niya hanggang enter. So yun, round 1, Okay, MR, tama. 2, 3, Jonas. What's up? Looney. Binoto ko si Jonas all 3 rounds. All 3 rounds. All 3 rounds ni MR, napaka-consistent niya. Yung level ng pagsusulat at performance, hindi nagbago all 3 rounds. Si Jonas naman, para sa akin, pinakamalakas niya round yung round 2. And parang pareho lang yung impact ng round 1 at round 3 niya. Okay. Pare-pareho sila nag-stick sa kanya-kanya nilang style. Estilo, yes. And feeling ko si Jonas may mga freestyle din siya na nilagay doon sa third round. Pero para sa akin, second round niya yung pinakamalakas. All 3 rounds kay Jonas. And kamusta sa Ahon? Pasensya, hindi ako makakabattle. Alam ko, nakakalungkot, pero ako yung pinakamalungkot sa balita na yun. Sana makabawi ulit tayo next year. Maraming salamat. Okay, so that's it guys. Ang pinaka-difference lang ng nakita ko sa battle na to at ng mga live judges is or was binigay nila yung round 1 kay MR. Siguro, yun nga, gaya nga nasabi ko sa inyo, medyo magaan kasi yung round 1 ni Jonas eh. And siguro dahil doon, binigay nila kay MR dahil mas siguro for them, mas okay at mas tumatama yun. Pero para sa akin, na hindi pa rin enough yung ganong round ni MR para tapatan yung estilo ni Jonas. And sa pinakita naman ni Jonas, hindi naman din ganon ka-enough para mabasag niya yung round 1 ni MR. Kaya tinabla ko muna yun. Sa tingin ko, feeling ko, parehas silang pa doon, nagpapainit. Pero, yun, most of the judges naman, binoto all 3 rounds si Jonas, round 2 and 3 Jonas, diba? So, sa tingin ko, yung rounds 2 and 3 na nakita ng mga live judges at nakita ko is the same. So, I think panalo pa rin naman tayo doon. And ayun lang muna yung magiging judgment ko sa battle na to. Tapos ngayon, after na ito, Pistolero Harlem siguro ang ina-next natin or Lord Manuel Calix. We don't know pero let's see. So, kita-kits tayo doon mga kumag. Peace out.